Panoorin po natin mga kapatid itong sinabi po ni Kiefer. Minsan kapag may problema ka, laging sinasabi nila magpa-psychiatrist ka. Or pag hindi mo na kinakaya yung mga pinagdadaanan mo sa araw-araw, magpahinga ka. Alam mo ba ang tunay na pahinga? Sa Panginoon mo lang yung matatagpuan. Kaya huwag ka na magdalawang isip. Tawagin mo na siya. Ang ganda po ng sinabi niya. Pero pag pinuntahan nyo po yung comment section, samot-saring mga panghuhusga po yung kanilang mga kinoment. May mga nagsabi na rapist ka, wag kang mag-share ng salita ni Lord. Merong nagsabi na wag mong idamay ang Diyos sa iyong mga content. Para bang binawalan nila si Kiefer na magbahagi ng kabutihan ng Diyos. Paalala lang po mga kapatid sa mga nagko-comment po ng negative comments na para bang binabawalan si Kiefer na mag-share ng salita ni Lord dahil sa kanyang madilim na background. Kung meron man kong gustong sabihin sa iyo kapatid, hindi ka at hindi ako nakakahigit kay Kiefer. Pare-pares lang po tayo mga kapatid na merong mga kasalanan. Pare-pares lang tayo na merong baho, merong sikreto. At kung sakali man na nalaman mo yung sa kanya, hindi ibig sabihin na higit ka at mas malinis ka. Huwag po natin tuldukan yung buhay ng isang tao. Kung dati siyang masama, po pwede siyang magbago. Kung meron man siyang madilim na background, hindi ibig sabihin nun, hindi na siya pwedeng mag-share ng salita ng Diyos. Sapagkat ang sabi po ng Biblia, walang hindi kayang hugasan ng dugo ng Panginoong Hesus. Yung dugo ng Panginoong Hesus ay kayang paputiin ang anumang karumihan na meron tayo. Kaya kung totoo man na tinanggap ni Kiefer ang Panginoong Hesus sa kanyang buhay, wala dapat magbawal sa kanya na mag-share ng salita ng Diyos. Actually, believe nga ako. Kasi kahit meron siyang pangit na background, hindi siya nahihiya na ibahagi o i-share yung kabutihan ng Diyos. Kaya tumigil-tigil po tayo mga kapatid. Hindi po tayo nagkakahigit sa iba. Tandaan niyo po yan. God bless you. Purihin po ang Diyos na buhay.